Umaani ngayon ng samut-saring reaksyon ang planong pagpapatanggal ng EDSA busway. Ano naman kaya ang magandang maidudulot niyan sa daloy ng trapiko at higit pa sa mga commuter? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. Kasagsagan ng COVID-19 pandemic noong 2020 na maging operational ang EDSA busway. Pero ngayon, plano ng MMDA na tanggalin ang EDSA busway kapag tumaas na ang capacity ng MRT-3. Sabi ni MMDA Chairman Romando Artes, parehas lang ang ruta na tinatahak ng MRT at ng EDSA bus carousel. Pero ayon sa Move One Coalition, hindi lahat ng MRT station ay nakakasakop sa buong ruta ng EDSA busway. Ang MRT may 13 station mula North Avenue, Quezon City hanggang Taft Avenue, Pasay. Habang ang EDSA bus carousel may 23 stops mula Monumento hanggang PITX sa 24/7 ang operation. Kaya po gusto natin both options are available, no? Kasi po, nangyayari pa rin po na minsan nagkakaabera yung MRT3, nagka-halt po yung operations of the entire line. Ayon sa DOTR, mahigit 63 milyong commuters ang gumagamit ng EDSA bus carousel noong 2024. Enero ngayong taon, nakapagtala naman ito ng nasa 5.5 milyong pasahero o tinatayang 177,000 commuters araw-araw sa busway. Sa statement ng Department of Transportation, naniniwala silang ang EDSA busway ang isa sa pinaka-epektibong sistema ng transportasyon sa Metro Manila. Hinihintay raw nila ngayon ang feasibility study kung paano pa ito mapapaganda para na rin sa mga commuter. Imagine if we remove that option for them, baka po ang ending, may additional po silang isang kotse sa roads. Additional po yun na congestion po sa road. Samantala, ang ilang commuters na regular na gumagamit ng EDSA busway ang nangangamba sakaling ito'y matanggal. Baka raw mapamahal ang kanilang pamasahe at mas humaba ang travel time nila dahil sa posibleng palipat-lipat na sakay. Arenta na, pag carousel. Pag MRT, ligado ka. Sasakay ka pa ng kung ano-ano, isakyan mo. Hindi may pagkakailang marami pang dapat gawin para maayos ang public transportation sa bansa. At kung ang plano ay alisin ang nakasanayan na ngayong EDSA busway, ang malaking katanungan dyan, mas gaganda ba ang biyahe ng mga commuters o lalo itong mapapasama? Mobile Journal Ivan Tarinque po hatid ang mukha ng balita. Alamin natin ang iba pang detalye ng usaping yan kasama si mobile journalist Ivan Tarinque. Ivan, ikaw ba mismo naranasan mo nang sumakay sa EDSA carousel? Kamusta naman ang biyahe kumpara sa MRT? Actually, Pavji, madalas ako sumasakay ng EDSA carousel pag papuntang bandang Pasay. No? Pag pupunta tayo doon sa isang mall sa Pasay dahil yung MRT line hanggang Taft Avenue lang. No? So pagbaba mo ng Taft Avenue, usually sasakay ka pa ng another mode of transportation para makapunta nga doon sa isang mall doon. No? Usually sinasakyan ko, Pavji, EDSA bus carousel no? Dahil napakabilis lang. Actually, nung biyahe parang within 5 minutes, nandun ka na. And yung pamasahe is actually mura talaga, no? So kaya hindi nakataka-taka na yung ibang commuter, ito talaga yung ginagamit as their mode of transportation option. Ivan, ano naman kaya ang nakikitang dahilan ng MMDA no, para tanggalin itong EDSA busway bukod dito sa maaaring pagtaas ng capacity ng MRT3? Masusolusyonan ba nito ang problema natin, yung traffic? Actually, Pops, yun talaga yung main na kanilang objective no? Dahil yun nga, sabi rin ni MMDA Chairman Artes, halos same lang naman daw ng line. No? So, repetitive daw, actually. Pero kung titingnan natin, talaga, Pops, nasa yung itong MRT line, nasa 13 nga lang yung stations. And yung sa may bandang, itong namang bus carousel, nasa 23, no? 20 plus yung station, no? Sa Monumento, actually. Ito, Pops, yung sa MRT line hanggang North Avenue lang. No, hanggang sa north lang yung itong MRT line, and yung sa may bus carousel umaabot siya sa may Monumento hanggang sa may PITX. So may mga lugar na hindi na nasasakupan or madadaanan nitong MRT line, no. Kaya yun nga, no, yun din yung sinasabi ng ibang commuter, no, imbes na diretso na sila, no, madadaanan na mismo yung kanilang parang trabaho or yung kanilang pupuntahan, tatawid pa sila, sasakay pa sila ng ibang mode of transportation. Palipat-lipat pa. Okay, Ivan, nasabi mo sa report na mayroon lamang 13 stations itong MRT, samantalang 23 bus stops itong EDSA carousel. Kung sakaling matanggal ito,
Ano ang maaring plano nila para sa mga bus stops na ito? Pops, usually naman yung mga bus stops na ito ay nasa linya rin ng MRT, so nasa ilalim lang yan, no? And yun yan, no? Titingnan pa natin kung ano pa yung magiging possible na gawin dahil dati naman hindi walang bus carousel, no? And nagiging parang daanan lang din actually ng mga sasakyan. No, pero nitong 2020 or itong pandemic, talagang minuksan na yan. Nilagyan talaga nila ng separate lane dahil nga parang naging incentive kasi ito, Pops J, ng mga commuter, no, para mabawasan yung congestion, lalo na dito sa may EDSA, no, Pops J. And yun nga, no. Pero partially naman, Pops J, no, hanggang sa ngayon, ay plano pa lang naman. No, wala pa namang concrete na date kung kailan ba nila ito gusto ipapatupad. Okay, Ivan, kailan naman kaya planong ipatupad itong pag-alis sa EDSA Carousel? Pops J, yun nga yung tinatarget nila, no, pag umabot ng 800,000 per day yung capacity ng MRT line, no, pero gradually naman daw yan na babawasan according sa DILG, no. And yun nga, no, Pops J, no, pag umabot doon, dahil ngayon kasi Pops J, ang capacity ng MRT line is nasa 300,000 pa lang, no. So pag umabot daw yan ng 800,000 per day, parang magiging yun na yung main mode of transportation sa EDSA ngayon. Pero ang sinasabi naman ng ibang mga commuter, paano naman yung mga panggabi? No, dahil itong mga commuter usually, Pops J, no, may mga night shift, may mga graveyard shift, no, and usually umuwi sila madaling araw na, and yun nga, no, walang biyahe ng MRT sa madaling araw, Pops J. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Ivan Tarinque.